Yo, what's up guys? Jet here and welcome to my channel. And in this video, pag-uusapan naman natin kung saan pwede magbayad ng credit cards natin. So kung hindi ka pa nakakapanood sa mga videos ko about sa credit cards, don't forget to like, comment, subscribe to my channel, and don't forget to share this video na rin pag katapos yung napanood. Tara, sa video, samahan nyo ako. Siyempre, yung una natin dyan sa kung saan pwede magbayad ng credit card is yung over-the-counter payment. Paano nga ba tong over-the-counter payment? Ito yung payment na pinakasikat ng alam ko kasi punta ka lang sa bank, ilalagay mo yung bank details mo, credit card details mo, and doon ka na magbabayad ng credit card mo. Ang pros nito is within that day, mapopost agad yung binayad nyo. Sa tingin ko, yung cons nito is kailangan mong punta ng bank, yung effort mong punta ng bank. Kung malayo naman yung bank sa pinagtatrabawan mo doon sa lugar mo, kailangan mong magbayad ng pamasahe pupunta dun sa bank. So, dumako na tayo dun sa pangalawang method kung paano magbayad ng credit card, which is yung online banking or yung mobile banking. So, paano nga ba tong online banking na sinasabi ko? Kasi ito yung method kung saan meron kang savings or debit account sa bank na yon. Pwede nyo bayaran through that process gamit yung mobile app ng bank na yon. Kunwari yung RCBC, meron siyang RCBC Pulse. Pwede nyo gamitin yung account or debit account nyo para magbayad ng credit card doon. Parang doon sa Metrobank, meron din siyang Metrobank app. Kung may debit or savings account kayo doon, pwede nyo magbayad ng credit card nyo direkta from the app to credit card nyo. Kung may laman yung debit card nyo, yun. Yung kinagandaan nito is hindi mo na kailangan punta ng bank. Tapos kung gusto magbayad ng ibang credit cards dun sa, kunwari Metrobank, meron din option na pwede kang magbayad ng ibang cards dun sa Metrobank pero may service charge. Pero kung Metrobank to Metrobank, wala siyang charge. Kung magbabayad ka ng CC mo sa credit card, gamit dun sa Metrobank debit card mo na nilink mo dun sa mobile banking mo ng Metrobank app, kasi kailangan mo ilagay yung bank details mo muna bago mag-link dun sa Metrobank app, at yung kailangan mo rin ng password and yung tawag dito, yung pin mo sa Metrobank, kailangan mo rin yun. Kasi magpapadala sila ng one-time pins dun sa is either phone or dun sa email na nakalink dun sa credit card or sa debit account mo or sa account mo mismo sa bank na yun para ma-process yung online banking mo, bayaran dun sa mga credit cards mo. And dumako na tayo sa pangatlong process or kung saan pwede magbayad ng credit card, which is yung ADA na sinasabi nila or auto debit arrangement. So paano ba tong auto debit arrangement mo? Ito yung process kung saan may laman yung debit card mo and kailangan itatawag mo muna siya dun sa bank na ginagamit nyo. Kung meron na yung statement account nyo or statement of account nyo dun sa credit card, mag-auto debit na siya dun sa debit card or savings account nyo na nakalink doon sa credit card. Meron din siyang options kung magkano ang minimum or maximum na ibabawas, or pwede rin yung full na statement of account nyo babayaran basta may laman yung debit card nyo. So yung pros ng credit card na process na to na pagbabayad is hindi mo na kailangan punta ng banks, automatic na siyang mag-debit sa debit account nyo. Yung kailangan nyo na lang is mag-deposit magkano or mag-save ulit ng pera dun sa debit account nyo para meron ulit pambayad dun sa credit card nyo kung gusto nyo ulit gamitin yung credit card. So yung kaapat na way para magbayad ng credit card is ito yung pinakasikat ng alam ko. Hindi pala, ito yung medyo sikat din is yung mga bayad centers, remittance centers, yung mga ganon. Mga Cebuana, Luwilier, Luwilier, mga ganun. Meron silang payment option dun na bills payment. Punta ka lang dun sa, kunwari punta ka ng Cebuana, sabi mo sa guard ng bills payment ng credit card. Is meron yung mga specific na credit cards, meron dun sa specific na mga remittance centers na or bayad centers na available. Sabihin mo lang magbabayad ka ng bill, and meron din siyang service charge nga lang. Minimal naman yung service charge, pero yung pros nito is maraming branches yung mga remittance centers, bayad centers na nakapalibot sa atin. Maliit pa yung tao kung maabutan ka ng hindi peak na mga hours. Yung cons nito yun, hours, maraming tao, and meron service charge. Yun yung nakita kong dalawang cons ng payment option na to. And dumako na tayo sa ikalimang payment option ng credit card, which is yung malls payment. Itong malls payment, maganda to kasi palagi naman tayong tumatambay sa mga malls, di ba? Kunwari, Robinsons Mall, SM Mall, meron tong mga payment centers din. Na-try ko na rin magbayad dito sa Robinsons Mall, dun sa department store nila ng credit card. Walang kinuhang service charge, pero nakapagbayad ako ng mabilis, walang pila. Lalo kung gabi ka pumunta. Pero may cut-off sila at hanggang 7 PM ng gabi. So kung gusto mong magbayad ng credit card or gusto mong magbayad ng credit cards, huwag kang pumunta ng gabi masyado kasi magka-cut off na sila sa pagbayad ng credit card at hindi ka na makakabayad. Yung pros nito is walang service charge, maliit yung tao pag na-timingan mong
hindi siya peak hours, and so yun nga, ang daming pagbabayaran ng credit cards, no. Yun lang, yung wala sa atin is yung pambayad. So dumako na tayo sa ika-6 kung paano magbayad ng credit card or way ng magbabayad ng credit card, which is yung pinakasikat ng alam ko, ang True GCash. So lahat naman tayo siguro ng nagkaroon ng credit card is meron tayong GCash, ang alam ko, sigurado yan. Meron tayong GCash app, alam din natin kung magkano yung limit ng GCash nyo na pwedeng i-cash in sa mga Cebuana or sa mga remittance center, which is yung 8,000 limit. Pero kung mag-bank transfer ka naman from other banks to GCash nyo, hindi na apektuhan yung limit nyo na cash in. Yun lang tandaan nyo. Pero may service charge nga lang ang pagta-transfer. So kung gusto mag-transfer, isahan na lang para pagbayad ng credit card. So kinaganda ng GCash is pwede kang magbayad credit cards doon. Pwede mo ring isave yung biller ng credit card nyo para hindi na kayo hassle na input ulit ng 16-digit na account number nyo dun sa credit card nyo. Halika, turuan ko kayo kung paano magbayad ng credit card dito sa GCash. So ito na yung phone ko. Lalagay ko na lang dito siguro yung interface ng phone ko kasi hindi nyo makikita kung galing dito eh. So yun nga, punta kayo dun sa GCash app nyo. Pag na-open nyo na yung GCash nyo, tingnan nyo, wala akong balance ngayon, pero yun nga, pag nag-open nyo na yung GCash nyo, punta lang kayo dun sa bills. At pagkapunta nyo dyan ng bills, makikita nyo dito is nandito yung mga favorite billers ko, kaya pwede kong isave. At dito na ako magbabayad ng mga credit cards. Pero yun, punta kayo ng credit card. Kung gusto nyo magbayad ng RCBC, punta kayo dito sa bank card, MC Visa or JCB. Pagkapunta nyo, ilagay nyo lang kung yung 16-digit na account number nyo dun sa credit card, siguraduhin nyo lang. And kung magkano yung babayaran nyo, ayun yung email address nyo kung gusto nyong confirmation sa email. Pero optional naman to. Itong Bills Protect, huwag nyo na lang iyon kasi additional payment din to. Kasi yun, may additional payment. Ayaw naman natin ng additional payments. Kaya sinasabi kong siguraduhin nyo muna itong 16-digit na card number nyo. At itong pagbabayad pa ng GCash is meron siyang 2 to 3 days na hintayin mo bago pumasok yung GCash nyo. So kung bukas na yung statement nyo or bukas na yung due date nyo ng credit card is mag-ingat-ingat lang kayo sa paggamit ng GCash kasi hindi siya mapopost agad. So kung gusto nyo gumamit ng GCash, magbayad na kayo ng maaga ng credit card nyo. Meron siyang 10 pesos na service charge. So pagkatapos nyong lagay yung 16-digit, magpapakita na dito yung save biller na option. Hindi ko na isi-save. Tapos lalagyan nyo na lang ng label kung anong card nyo yun para mas madali nyong i-access at hindi na kayo magkakamali. Kasi kung pumasok yung unang transaction nyo or nag-successful yung transaction nyo na sigurado at dinouble check or triple check nyo yung transaction ng account number nyo is yun na, nakasave na yung biller, hindi na kayo malang mag-input or hindi na kayo magkakamali mag-input or magkakamali sa pag-input ng 16-digit nyo. Maglagyan lang kayo ng pera sa GCash, magbayad kayo ng kung magkano man, 5,000 or magkano yung credit na due date nyo, and yun, automatic na siyang magbabayad. 10 pesos service charge. Marami-rami na yan, bumili lang kayo ng pinaka-convenient sa inyo. So yun, dumako na tayo sa ika-7 payment option ng credit card, which is yung True Maya app. So paano nga ba tong True Maya app na sinasabi ko? Is parehas lang siya ng GCash app, pero yun, magkakaiba silang method paano magpa-cash in ng through dun sa remittance center. Kasi dun sa GCash, lalagay mo lang yung number mo, cellphone number dun sa reference, and magkano yung amount na kakash in nyo. Dito sa Maya app is kailangan mo nang punta dun sa Maya app para magpaka-cash in. So tuturuan ko kayo. Bubuksan ulit natin yung phone natin. So nandito na tayo sa Maya app. Ang gagawin nyo is punta kayo dito sa cash in, pindutin nyo lang to, then piliin nyo kung saan kayo magpapa-cash in. Hanapin nyo lang tong kung meron kayong malapit na Cebuana dun sa lugar nyo, ilagay nyo yung amount 8,000 kasi 8,000 din yung limit nito per month, yung free cash in, and i-continue nyo lang kasi makikita nyo dito yung code, itong 7-digit code na nakalagay. Lagay ko lang dito yung 7-digit code, pero may 2% siyang convenience fee. So, paano nga ba natin itong masusolusyonan tong 2%? Itong Maya kasi, nagbibigay sila ng voucher ng, kunwari, meron kang pinakash in, babalik din sa'yo itong, yun, magba-voucher siya, pwede nyo siyang i-claim ng pera or gamitin sa iba. So, kung magkano yung parang service charge nyo, yun din yung magiging voucher sa'yo ng Maya.
So parang nag-cash in ka lang din ng 8,000. True voucher lang nga lang siya. Pero yun, isang method to ng pagbabayad ng credit card. Pa-cash in na kayo, punta lang kayo dito sa bills. Pagpunta nyo ng bills, may kita nyo yung credit cards. Nandito rin siya. Piliin nyo na lang kung ano yung gusto nyong pagbayaran ng credit card. Kung anong credit card ang babayaran nyo. Meron din siyang service charge kasi parehas sila ng GCash. So kung gusto nyo magbayad through Maya app, meron tayong option na ganun. So dumako na tayo sa ikawalong option kasi mahaba na tong video, baka wala ulit manood ng video ko. Pero don't forget to like, comment, subscribe, and i-share nyo rin sa mga kasama nyong may credit card kung gusto nyong mas maraming payment option na mapagpipilian para magbayad ka ng credit card nyo. So ikawalong option ng pagbabayad ng credit card is yung through phone banking. Pero itong phone banking is hindi masyadong sikat kasi kailangan mo ng landline. Pero kung may landline ka naman at nag-aalanganin ka na sa timeline ng due date nyo, is pwede kayong tumawag sa hotline ng bank na yun, and pwede kayong mag-arrangement na lang yung debit card nyo kasi nakikita naman talaga nila doon yung mga accounts nyo. Pwede nyong sabihin na magbabayad kayo ng credit card na ibabawas na lang dito sa debit account nyo doon na time, and then hindi rin siya ADA kasi hindi mo naman sasabihin na auto debit per month. Yung gagawin mo lang is magbabayad ka lang that month kung magkano yung due date nyo kung nag-aalanganin na kayo. Pero kung gagamitin nyo naman yung phone nyo para gamitin itong phone banking, is meron malaki-laki yung mababawas sa load nyo. Malaki-laki is parang 100 plus. Lalo ngayon yung mga credit cards, meron siyang waiting time. Kung nagtumatawag ka is nag-start na agad yung bawas ng load nyo, diba? Lalo kung pipiliin nyo pa yung payment option kung saan kayo punta. 1, 2, 3 mga ganun natin sa mga pag tumatawag tayo. Kung kunwari, number 1 is yung mga fraud. Number 2, may mga options yan pag tumatawag ka sa credit card. Para sa akin, hindi siya convenient. Gamitin ko na lang unang 7 sinabi kong payment option. Pero hindi pa tayo nagtatapos sa credit card payment options natin. Meron pa tayong 2. So yung ika-9 na payment option natin sa credit card is yung through ATM machine. So paano ba to? Itong method na to is dapat meron kang physical card ng bank na yon or dun sa machine. Papasok mo lang yung card, lagay mo yung 6-digit or 4-digit PIN code mo, and then piliin nyo yung bills payment, and then yung credit card, and input nyo lang yung credit card details na babayaran nyo kung magkano, and automatic na magbawas na to dun sa credit card. Huwag nyo kalimutan kunin yung resibo nyo, yung confirmation, huwag nyo rin kalimutan, baka hindi mag-confirm or hindi pumasok yung transaction nyo. So yung kinagandaan lang ito is marami tayong ATM machines dyan na nagkalat sa mga banks. Pero hindi ko masyado gusto to kasi kailangan pumupunta ng bank. Pero yun, marami kasing taong pumipila sa mga ATM machines, nagwi-withdraw, kaya kailangan mo pumila. Para sa akin, hindi convenient yun kasi kung malayo yung bank na yun sa inyo, kailangan mo ulit magpamasahe, mga ganun. And yun, mahaba na tong video. Ika-10th na payment option kung paano ba tayo magbayad ng credit card natin, yung self-serving machines. Ito yung mga nakikita nyo dun sa 7-Eleven, yung click, yung mga easy touch, easy pay, mga ganun. Meron dun kasi payment na true bills payment, and pwede nyong gamitin yun para magbayad ng credit card. Yung pros lang ito is maraming mga branches, yung mga convenience stores natin na tulad ng 7-Eleven sa Pilipinas na nagkalat, pwede kayong magbayad dun. Pero yung cons lang nito is meron siyang 10,000 limit per transaction. Pero kung malaki-laki yung transaction nyo, tulad ng 30,000, kailangan mong 3 times na magbayad at pumunta dun sa, or 3 times na ilagay yung info mo dun sa machine, and meron siyang service charge per transaction. Kaya yun, kailangan mong 3 times ka rin magbabayad ng service charge, 3 times din i-top up yung babayaran nyo dun sa counter. Tapos kung maraming tao, kailangan mo mag-line up. Yun, yung 10 payment method kung paano bayaran yung credit card nyo. Kung nagustuhan nyo tong video, don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Please share the video. This is Jet. Salamat sa panonood palagi ng aking mga videos at dumadami na tayong mga subscribers ko. And sa mga nagsasabing may na yung boses ko, pasensya na po. And papalakasan ko na lang yung mic. And yun, salamat sa panonood. And don't forget to like, comment, subscribe. Inulit ko. And this is Jet. I see you guys on my next video.
Peace. Bye.